At dahil wala na nga nananalig na siya ay berdadera pang primetime queen, meron naman siyang bagong ambisyon. At ano ang ambisyon na yon? Malalaman nyo dito sa The TT Show, ang Tariana Talacan Showbiz Edition. This is the Diva That You Love, Alwin Ignacio, and with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Oh, guess nyo muna, sino ang may bagong ambisyon na may maging Grand Slam Best Actress? A. Si Bea Alonzo ba? Parang wala na ako natatanda ang Best Actress Award si Bea in recent memory, ha? 2. Si Tabaching Ching Queen bang Angelica Panganiban? Alam ko nakaamba ang pelikula ni Angelica Panganiban sa paparating na Film Fest. Pero hindi ako sure kung nakakarap siyang maging Grand Slam Best Actress. O 3. Si Marian Rivera na dahil sa balota, nanalo na ng Best Actress sa Cinemalaya, Best Actress sa Eddies Awards, at Best Actress sa katatapos lamang na FAMAS Awards. May 3 pang award-giving bodies na hindi pa nagbibigay ng kanilang mga dapat manalo. Ang Luna Awards, ang Film Academy of the Philippines Awards, syempre pa, ang Philippine Movie Press Club Star Award for Movies na kahit hindi ako mag-isip, kahit nakakapikit ako, sure na sure akong si Marian ang mananalo. At hindi ko na kailangan i-memorize o paliwanag bakit sa PMPC Star Awards for Movies, si Marian Rivera ang mananalo. At sa Urian Awards, na ang nagbibigay ay ang mga supladang manunuri ng pelikulang Pilipino, and on a little award, ang Young Critics of the Philippines, Young Critics Circle of the Philippines, na hindi naman ako sure kung bakit hanggang ngayon, pinangangatawanan pa nilang young sila, at Thunderbolt and Lightning na kayo, mga bayot. Ano na kayo? Baguhin na kasi ang pangalan. Huwag nang maglagay ng yan. So, Mare, dapat ano ba muna ang balota? What should I? Ay, ako napanood ko. Napanood ko yan sa Netflix at pinanood ko rin siya ng Cinemalaya. From what I saw, and from the awards she has won so far, deserve naman niyang manalo ng FAMAS, ng Eddies, at ng Cinemalaya. Sa 3 award-giving bodies, parang may chance pang makuha niya ang FAP eh. Diba? Sabi ko nga sa'yo, hindi ka na magdudula kung siya mananalo sa PMPC, diba? Not unless may best actress movie si Sylvia Sanchez. Or may panlaban si Rufa May Quinto na pang best actress, diba? So, pwede ikabong ni Marian yon. Pero sa Urian, parang doon siya makasemplang. Hindi niya makukuha ang kanyang hinahangad o hinahangad para sa kanya ng kanyang mga tagahanga ng Grand Slam Best Actress. Ang mga nag-Grand Slam na, di ba? Si Vilma? Lorna ba? Tama ako? Si Nora. Si Nora? Sharon. Sila pa lang, no? Yeah. Silang 4 pa lang ang nakakapag-Grand Slam Best Actress. The rest, may nakakadalawa, nakakatatlo, pero wala pa talagang level doon sa 4 na reynang yun. Diba? So sa akin, kung si Marian ay papalarin, congratulations, yan. Kung hindi naman, ang maganda, bata ka pa. Diba? Marami ka pang pagkakataon, makakapagtrabaho, makagawa ng ibang pelikula na maaaring magbigay sa'yo ng Grand Slam Best Actress. What say you, Mare? For me, Marian is not a great actress. Ano pa siya, kulang pa siya. Oo. Alam mo kasi, ang basahin ko ng great actress, pagkakaya kang kabugi ni Gina Alahar sa isang eksena, pagkakaya kang kabugi ng Suzanne Gonzalez before, or kaya kang kabugi ni Ami Austria, hindi ka magaling. But kasi, yung mga actress na sinabi mo, hindi kahenerasyon ni Marian. Diba? So I'm not saying she is a great actress. I'm saying she is a good actress in the present set of actresses na kaidaran niya. Kasi mga kaidaran niya, Bea, Angelica, Jodie, and all those things. Hindi siya mananalo doon. Diba yung kasi si Jodie, for all her husay, at even if she is internationally acclaimed, wala pa siyang pelikula, nakakatatlo o nakaka-4 na awards. Diba? Same with Bea, same with Angelica, same with Alessandra. Sila ang magkakaidaran eh.
Same with Sue Prado. Same with Sue Ramirez. Kaya nga siyang kabugin ni Alessandra eh. Diba? What I'm trying to say is Alessandra, for all her goodness, not great ha, for all her goodness, wala pa rin siyang movie na sunod-sunod ang panalo. Sa isang season, 2. Isang season, 1. At mas marami siyang best supporting than best actress. Pero you have to take into consideration ang yung greatness ng actor na mapa-TV, mapa-movie. Hindi. Diba? Kasi I'm talking lang as movie. Kasi iba yung henerasyon ni Dora Vilma, Sharon Maricel, Gina, Lorna, Rio. Hindi, maski sa TV. Sa sa movie, ilan lang ang movie na ginawa niya. Hindi yun nga kaya, what I'm trying to say is, even if he does not win in Balota and get the Grand Slam, she still has a lot of movies na pwedeng gawin kasi bata pa siya. Diba? Yung mga kasabayan niya, di bata pa rin? Bata pa rin, pero halos pare-pareho na ang ginagawa. Like who? Jodie, all she's been doing is puro horror movies sa pelikula. When was the last drama of Jodie na nakatandaan mo in the movie? Drama? I can't remember kasi ang na-remember ko yung dalawang horror niya. Last Clarita. Horror, Clarita. Saka yung yung pelikula ni Derek. Oo. Si Angelica, what was her last drama movie? Tadhana? Diba? Dating Called Tadhana. That's not even a drama movie. That's a romantic drama. Wala na rin pero ang dami niyang pinanalo doon. Pero wala na rin ang contemporary nila. Si Angel Locsin. Retired Kung Angel is yun, alive, at sa showbiz, at active, diba? Si Judy Ann, hindi naman na naka-contemporary. Ahead sa kanila yun. Diba? Kaya super deserving ni Judy Ann ang matalaw na kauna-unahang Nora Honor Memorial Award sa FABAS. Yeah. Because after the 4 movie queens, siya na. Judy Ann, diba? Yeah. So, magkakainarat na. Yung Jodie, Angelica, Bea, Marian, lahat sila, ang maganda, marami pa sila chances to get movies that will show their metals as actresses. Kaya lang ngayon, napapansin yung lamang ni Marian kasi nakakatatlo na siya on a movie that's universally praised. Pero yung movie... Story-wise and acting-wise. Yung movie niya, hindi yun mainstream So, hindi malaya yun. Saka pinilabas mo sa mga sinihan. Pero it started as a parang indie, di ba? Sa Cinemalaya yun eh. Meron pa siyang movie, the last movie pala of Marian na hindi naman siya nag-best actress yata. Yung Rewind. Hindi naman yun hindi naman yun na nagustuhan ng mga critics. Kaya nga, ibig sabihin. Ang nagustuhan, Balota. Nga, because of the theme of the movie, tsaka tawag dito, it presented Marian in a different way. Diba? So, basta, lalo itong Balota, it really presents Marian in a different way because she's a teacher, na haras, nagmumura, she was saving her life, she was saving the ballot, that she was guarding so fiercely as a teacher, at talagang ang galing-galing niya. Kasi try to watch it in Netflix, makikita mo na ang laki-laki ng improvement niya from all the TV roles. Kasi mas TV siya, di ba? Mas TV siya. Yung acting niya dito, hindi pang TV. Pampelikula talaga. And I have to give thumbs up to Direk Kip Owebanda, who was able to control and guide Marian through... Yung Barboys, kanya yun, di ba? Kip Owebanda. Who was able to guide Marian through a very complex and complicated role. Kaya sa akin, only the universe knows kung papalarin kang maging Grand Slam Best Actress. Kung hindi, better luck next time. Di ba? I don't think she will be a Grand Slam actress. I don't really think because sa urian mo niligwak siya. Ibang, alam mo naman urian, di ba? Mas maldito sa ngayon. Ganon? Oo. Diyos ko. Mas ultra maldito sila Tito Valiente. Sila Butch Francisco. Marami sila dun eh. Sila Roland Tolentino. Mga dalubguro. Yeah. Diba? Mga profesor. Diba? At dahil dyan,
iniimbitahan po namin kayong manood sa aming YouTube channel sa Diaryo Tirada. At syempre, inaanyayahan namin kayong sundan rin kami sa aming Facebook pahina. Itinatanghal po ang The Titi Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And thank you for joining us to The Titi Show Season 17 Ender. Magandang Sabado po!